Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotions ngayong March 23. Return to God, Samuel, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse po nga kami galing sa 1 Samuel chapter 7. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 7 verse 3, 3 to 6, sabi po ay, And Samuel said to all the house of Israel, If you are returning to the Lord with all your heart, then put away the foreign gods and the Astaroth from among you and direct your heart to the Lord and serve Him only. And He will deliver you out of the hand of the Philistines. So the people of Israel put away the Baals and the Astaroth, and they served the Lord only. Then Samuel said, Gather all Israel at Mizpah, and I will pray to the Lord for you. So they gathered to Mizpah, and drew water, and poured it out before the Lord, and fasted on that day, and said there, We have sinned against the Lord. And Samuel judged the people of Israel at Mizpah. Makikita natin na ang bayan ng Diyos ay napalayo sa Kanya. Marami silang naging idols at nakalimutan nila ang tunay na Panginoon. Ngunit ginamit ng Diyos si Samuel upang pangunahan ng isang pagbabalik loob ng buong bansa. Makikita natin dito na tunay na God work mightily through Samuel, at pinapakita nito kung paano kumikilos ang Diyos kapag may pusong handang sumunod sa Kanya. At yan papasok ang ating first teaching, which is Samuel led a return to God movement. Tinawag ni Samuel ang mga tao na talikuran ng kanilang mga Diyos-Diyosan at ibalik ang puso nila sa Diyos. Hindi niya sila pinilit, kundi inanyayahan silang magsisi at magbago. Ganito rin ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayon. Kapag napapalayo tayo dahil sa kasalanan, distractions o problema, hindi niya tayo tinataboy. Sa halip, tinatawag niya tayong bumalik sa Kanya. Ang pagbabalik sa Diyos ay nagsisimula sa isang desisyon. Ang piliing ilagay siya mula sa sentro ng ating buhay. At ang pangalawa, Samuel led a revival in the land of Israel. Nung magsisi ang mga tao at bumalik sa Diyos, nagkaroon ng revival sa buong bayan. Nagayuno sila, nanalangin at dinamin ang kanilang pagkakamali. Pinapakita nito na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa humility at repentance. Kapag ang puso ng tao ay nagiging sincere sa Diyos, doon nagsisimula ang spiritual revival, hindi lang sa isang tao kundi pati sa komunidad. At ang last, Samuel led a reversal of evil among the judges. Sa pamamagitan ng pamumuno ni Samuel at ng pagbabalik ng Israel sa Diyos, nabaligtad ang sitwasyon nila. Mula sa takot at pagkatalo, naranasan nila ang proteksyon at victory mula sa Panginoon. Pinapakita nito na kayang baguhin ng Diyos kahit ang pinakamagulong sitwasyon kapag tayo bumabalik sa Kanya. Tandaan natin, lahat tayo ay may moments na lumalayo tayo sa Diyos. Minsan dahil busy tayo, minsan dahil sa struggle, so minsan is dahil sa sarili nating mga desisyon. Pero ang magandang balita ay ito, laging bukas ang Diyos para sa ating pagbabalik sa Kanya. Yun lamang po.